And a 5, 4, 3, 2, action! What's up my homie? What's up my trops? What's up my homeboy? At welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hatol dito lang yan sa Marikita X Tikas. At syempre muling nagbabalik ang binansagang Madam Bias. Yes! At ngayong gabi sa amin ngayong umaga, ngayong araw na ito ay meron tayong special shoutout. Special shoutout, isa siya sa pinakaunang, pangalawa siya sa nag-comment natin dun sa bago nating video na nagpasuyo siya mag-shoutout, si Zimasu from Misamis Occidental. Shoutout sa'yo at sa pamilya mo. Ingat kayo dyan sa Misamis Occidental. At thank you for watching. Yes! May ganun. So, pwede naman po magpa-shoutout. Comment lang tayo ng mga pa-shoutout natin dyan. Maliban sa pangbabash, pwede po tayo magpa-shoutout. So, yan. At ito yung video na ginawa ko nung nakaraan kay Tipsy D. Sobrang nakalimutan ko na kasi last month pa yun, di ba? October na eh. So, September. Ginawan ko siya ng video tapos nawala na sa isip ko dahil perform nga ako somewhere, di ba? Tapos, natabunan na ng yung memory ko. So, yun. Gusto kong ulitin, panoorin kasi as in, nakalimutan ko na. So, tingnan natin si Manong Tipsy D, no? Yung pagbabalik niya sa laban niya kay Batang Rebelde. So, ito muna, no? Panood muna tayo ng mga bago kasi masyado ng classic yung mga yung mga nire-request. Na-appreciate ko po yung mga request nyo, pero marami pong mga bago na dapat din nating mapanood at matignan, 'di ba? Kaya tara. Samahan niyo akong mag-reaction at mag-review ng laban ni Manong Tipsy D versus Batang Rebelde. Let's do this. At syempre, shoutout pala, Boss Enigma, pairam lang po ng video. Di ko po intensyon na piretahin. Makikireaction lang po. Salamat! Flip Top, versikulo 12, nandito pa rin, TIU Theater Makati, huling laban na ng gabi. Isang pinakamalayong shoutouts lahat ng mga kasama natin dito. Flip Top, magingay para sa sarili nyo at para sa mga parating natin galaw. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng MCs na bumubuo na liga, lahat ng tulong at suporta ng mga represent collab. Taka na yung mga pinapasot sa akin ng mga ilang sponsor natin, painit ng painit, pinapatayata ako. Shoutout sa Scala Gaming, shoutouts Buenas, Real Jokes Clothing, huwag niyo yung suportahan. Sa kanan ko, Bataan represent para sa inyo ang pagpabalik, magigay para kay Tipsy D. Tipsy D, shoutout sa Pimp Your Food, sa Real Jokes Clothing, sa Crown Manila. Oh, sorry. What the fuck? Shoutout kay Mel Andrade. Shoutout sa Crown Manila, Black Manila, Hype Beat, shoutout sa Doc Panda, Bad Crib Clothing, shoutout sa High Minds, abangan nyo yan. At sa kaliwa naman, Tansa, Cavite, represent para sa inyo lahat, magingay tayo lahat para ay Batang Rebelde. Bakit tigil mo na ang takbo ng oras kahit lamang ilang sandali? Dahil pakiramdam ko ay mabubusan na ako ng panahon kaya't laging nagmamadali. RX Panda kay Sir Daniel Dulce. Flip Top here, alam niyo na, hindi na sila nag-coin toss. Nag-volunteer si Batang Rebelde na mauna, pumayag naman si Tipsy D. Pakinggan natin to, non-tournament battle ang parating. Pero tig 2 minuto dapat, pagbibigyan natin, pakinggan natin unang banat, unang versikulo 12. Non-tournament pala to? Batang Rebelde. Game? Ako'y nagmula sa bayan ng Alamat at Agimat, bagamat salat sa pagsikat ay may sapak na kaya kang mapabagsak, kaya dapat ka na mag-ingat. Kada suntok ay may elektrisidad na kaakibat. I'm so ill, kaya parang sinasalakay ka ng daang-daang igat, ha? Kapag tinamaan, lumpo. At itong taga-Bataan ay di na mahahagilap sa lakas ng impact. Yung kaluluwa niya kay Righteous One mapapalipat. Ano? Takbo! Tulad ng ginawa mong pag-iwas sa akin ng ahon 4, sa'yo pa mismo nang galing. Kasi nung 5-on-5, binigyan ko ng malalang hangover. Ngayon ka lang nakarecover?
fuck you! Ngayon tinanggap mo tong battle, dobling bangungot at sakit ng ulo ang sasapitin mo. The Hangover Part 2! At bakit nga ba di mo ko pinatulan nun? Siguro natakot kang itaya pati pato, that's why you keep on ducking me. Ilang taon kang nangilag sa akin. Si Sinyo, 5 taon lang kinailangan para harapin si Apex. Ikaw 11 taon. Ganun ba kalakas tingin mo sa akin? Palibasan ng sophomore year, paangat na yung kanyang pangalan. Pero ramdam mo ang dala kong init, kaya umiwas na lang ang napili mong game plan. Kasi kung ikaw yung rising star nung taon na yon, ako naman yung rising sun ni Phaeton. Kasi apo yung binubuga ng bibig ko. Maging si Abra at Shanti na pauwi pagka-spit ko, siya'y kabilang globo na tagos pa. Pwes sumusunog ng ozone bawat disco. At info, napasakin na yung kaluluwa niya magbuhat nung umatra siya sa akin. Kaya magmula nun, isa ka na lang bangkay na walang lamay. At kung bakit nasabi niyang siya si Einstein na nagiging Frankenstein kapag nagalit, yun ay dahil isa ka na lang katawang di bateryang nakaprograma upang tustusan ng pangangailangan sa kanyang bahay. Kaya nga nangangay, langan ka ng energy ball para muli kang makargahan at di ka makaramdam ng ngalay. Hindi mo alam, palibhasa na libang at naaliw ka sa iyong pagtagay-tagay, pero ikaw ay isang labing taon ang walang kamalay-malay. Nakakailang bars na ako, wala pa ring grade angle, di ba? Kasi may nakahanda ng ribatong may malaking pisngi. Akala mo, sasabihin ko yung angle na yon? Aba, syempre, hindi. Pero 2 minutes sa 3 rounds. Pero expected ko nang maglalagay ng extra effort tong unggoy. Kasi kung tingin nyo sapat na yung 6 minutes para i-handle tong bata, mas mahina pa yung kukote mo kay Bugoy. Kaya knock out tong si unggoy sa punches kong tuloy-tuloy. Pagbagsak, pakiramdam may lumubog sa kumunoy. At kung magbabalak ng resback ang buong abakadas, wag nyo nang ituloy. Kasi tong bagsakan ko ay sapat na upang ang buong parokya nyo ay matulad kay Buloy. Kaya bakit ito lang yung hinarap nyo sa akin? Wala pa tong sapat na lakas at lupit. Sana yung nagmamaoy sa FB Live para talagang sagad sa kulit. Kasi bitin pa sa tama tong tipsy. Wait lang, sino ba yung nagmamaoy sa FB Live? Hindi pa makasagad ang bubwet, kaya tong half-drunk bibigyan ng shot puno. Ang kaso lang Russian roulette. At pagkablangko ng revolver, bunot ng Aristotle, oo, aim agad ng Glock. I'm so insane, lakong pake, kahit in pain ka natwasakos tonight, I will push Tipsy to his true limit, so take another shot! At bakit ang tagal mong walang battle? Di mo na ba masikmura yung mga match-up na binigay? O tumatanda na at bumabagal yung metabolismo? Hirap nang makatunaw at di makadighay. Pwes di ako gastroenterologist pero sa tamang oras kahihimlay. Kaya I'll be the reason why you'll die just in time. Round 1. Ang ganda nung summary, di ba? Kumbaga nanood ka ng episode ng mga palabas, di ba? Sinasummarize niya after every episode. Sinasummary niya yung buong episode. So, ito parang si Batang Rebelde, sinummarize niya yung pagkawala ni Tipsy D ng 11 years. At dun sa 11 years na yun, namatay siya ng walang lamay. Ang ganda nun. Ang ganda nung image niya nun na namatay siya na hindi siya pinaglamayan. Yung parang tumutak sa akin. Tapos at the same time, kinonect niya sa kay Buloy, religious something. So, yun, social awareness yun and current events. So, maganda yun. Maganda yung round 1 ni Batang Rebelde. Tingnan natin si Tipsy D. Yo! 5-on-5. Oo, tinalo nyo kami. Pero si Saito lang naman nagbuhat nun, kaya yung panalo inyong nakamtan. Baka nalilimutan mo yung nagbuhat sa inyo, nilampaso ko ng 1-on-1. Pero teka, bago ko to simulan, gusto ko lang aminin na totoo yung mga nabalitaan nyo sa akin. Malungkot man pero totoo. Totoong bumalik ako dahil sa flip-top beer. Dahil naman flip-top, cheers! Cheers! Penge! Hindi ako old God. Ako ay old lang. Di naman sa pagpapakumbaba. Ang Diyos may mabuting salita. Ako wala. Tagal kong nawala.
Pero di nyo ko dapat maliitin. One-on-one lang to sa rebelde. Sanay to sa madami. Ako dito'y mabibitin. Last battle ko sa korte, Mark Andrade versus People of the Philippines. Joke yun eh, puta. Tagal kong nawala. Tingin nyo sa akin mahina. Alam ko na gusto nyong palabasin. Binigyan nyo ako ng gym instructor upang muling palakasin. Ano ba kayo? Electrifying pa rin to. Enerhiya ko'y apparent. Kahit itest nyo aking linya, ako'y uubra sa current. Saan natin sisimulan? Line marking? Meron tong sikat na linya. Nakita ko sa papel ang kamatayan mo. Pay-per-view. So, paano sasabihin mo sa akin? Tipsy D, may kaso ka pala. Kaya sa pagdinig ka nagiling. Para kang tutuli kasi laman ka ng hearing, ganon. Tenga ka ba? Gago, wala kang pag-asa. Yung ganyang linya hindi patok sa panlasa. Pagtapat mo sa akin, matatamoy disgrasya. Comedy? Alam nyo ba ka-rhyme ng batang rebelde? Nagpapatira sa batang rebelde. Naalala mo to? Kada linya, oral sex, kain ka, kada spit. Sinabi kay Master Fit. So kada spit, ino-oral sex mo si Master Fito? Comedy! Pero parang di na to biro. Referee, kabaklaan mo official, kakasubo sa pito. Wordplay? Bata, young. Hindi na umabot maturing. Napakatagal ng bata yang rebelde, di pa rin bata yang matuturing. Tumigil na mundo mo sa pag-ikot. Wala kang evolusyon. Paano ka naging rebelde? Wala kang revolusyon. Pag-ikot ng mundo, revolusyon. Happy birthday! Pero hindi yung pagbate, bagkus pamamaalam sa iyong dadanasin. Dito ka na matatapos, bata, magtatanda ka sa akin. Horrorcore? Busal sa bibig ng batang rebelde nang di na maka sa batang rebelde, paliguan ng baseball, batang rebelde, kada palo na papa, akro, batang rebelde. Tanggal busal sa bibig. Tama na, par. Kakilabot ang eko, pwes tanggapin mo still, bar. Pati pag-beat na sa tempo, katapusan mo na BR, R. Di ko tinatawag ang name mo, yun ay BR, R. Makina na chainsaw! Makina ng chainsaw. At kung pumunta kayo para sa bars, fuck chain smoking, ito'y chainsaw sa baga. Ba't pa kita gigiripuhan kung pwede naman na maglawa? Higit pa to sa cesarean, hiwa masyadong mahaba. Abortion kang iiwanan, patay na yung bata! Ano ka parang pahinga natin? Okay. Round 1 ni Deep CD. Para sa akin opinion ko lang to, hindi na ganun masyadong kalakas yung niya, yung angst niya. Nawala yung pagka-tipsy D. Yung, alam mo yun, kasi pag sa tipsy D, madiin, sagad, ganun. Pero dito parang, mas nararamdaman ko yung overwhelmed niya na feeling. Mas nararamdaman ko yung niya yung butterflies niya sa loob kaysa yung intensity nung nilalapag niyang mga bara. Ang ganda ng wordplay niya. Magaganda yung laro niya ng mga salita doon. Kaso lang, parang may something na nag-hold back. Di ko lang alam, di ako sure kung yun yung nararamdaman niya, pero yun yung nararamdaman kong pakiramdam na parang overwhelmed siya na hindi niya madiinan. Pero okay naman yung delivery, 'di ba? Since non-tournament naman to, hindi ko na siya masyadong yung hihimayin. Pero
Pag nagsa-cesarean naman, di naman ganun kahaba. Mga ganyan lang yung hiwa doon. Kasi kusa namang, ano yun eh, elastic naman yung balat ng tiyan ng mga mami. So, hindi sobrang mahaba yung hiwa doon. Kasi, pag sobrang mahaba yun, ang sagwa na ng ano, no? Normally, ang cesarean is 8 stages lang to 12 eh. Parang ganun lang. So, parang naanuhan ako, nabrutalan ako dun yung sa imagery na binitawan niya dun about sa cesarean at sa abortion. Though, magkaibang way yun ng paglabas ng bata. Kasi pag sinesarean, nilabas naman ng maayos yung bata, no? Pero yung abortion, pinatay mo yung bata. Which is, pwede naman sanang ginamit niya na raspa instead of cesarean. Kasi pag cesarean, buhay pa rin yung bata, di ba? Kasi kukuhain mo palabas yung baby. Pero kung ang plano niya is patayin si Batang Rebelde, sana niraspa, di ba? Sana mas gumamit siya ng mas connected dun sa ano, sa, parang hindi kasi pag sabi mong cesarean, lalabas pa rin yung baby ng buhay. Pag sinabi mo namang abortion, yun talaga yung patay. And then, raspa, isa pang way ng paglabas ng baby na patay na sa loob. So, yun. Game. Round 2. Yo, yung nagbuhat daw sa amin ng 5-on-5, tinalo niya ng 1-on-1. Eh nung kataga, si Saito, tinalo ko din naman. Rebelde nga eh, mga kakampi, pinapatay ko. Tsaka wag nang hanapin yung wala. Anong pakiramdam ng wala? Yan ang palagi niyang sermon. Alam mo, binash ako ng mga autistic mo na fans. Pasalamat kayo, di ako pumapatol sa mga meron. Pumunta ka dito, walang saksak sa katawan. Ngayon uuwi ka ng meron. Sobrang madugo nitong battle, rereglahin tong pusi. Ngayon anong pakiramdam ng meron? Mood swings. Ganyan ka, di ba? Binabaing puno ng estrogen, kaya pag nag-deliver ng pagalit, tunog dalagitang sa kakasubo ng burat ay nagka-sore throat. Nagpapaka-hardcore pero tunog pokpok na umungol, palibhasa pampusi yung hormone. Pokpok, umungol, hormone. Sheesh! Huwag ka na mag-deny at magmaang-maangan pa. Kunwari pang bumabattle, pakay lang talaga, may makalaplapan siya. Ano hindi? Eh bakit gusto mo ikaw maalala ni Sinyo tuwing hahalikan niya yung asawa niya? Tangina. Masahol ka pa kay Jonas versus Cerdeo kasi pang Miss Gay ang figura. Ang matalo mo ko'y mas imposible pa kaysa magka-date na si Duma. Pagtapos ng battle, sagot ko alak at pulutan kasi siguradong deads at bigo ka. Kaya Sir Plasma, pa-order ng isang case at bituka. Inupo na pa yung mga linya ko eh, no? Putang nan to eh, sabi mo nga kay Sequence, wala na ako sa Prime, Decepticon na ako, ha? Wala ka na sa Prime kasi Decepticon ka na? Sarap mong sapakin sa panga. Si Prime Tol, si Optimus Prime, individual na karakter yon. Ang grupo niya, Autobots, tanga. Pero ang punto, itong between ng bataan gustong maging Decepticon, pues matutupad yan sa aking rhyme scheme kasi itong sound wave ko, Bone Crusher, mapapasigaw to sa sakit and that's how you make a star scream. Pati yung linya ni Chris Dilanong madumi pa sa dirt, pinuna pa nito. Pero may malaking butas ka doon, Tipsy. Pinuna mo yung madumi pa sa dirt, tapos gumawa ka ng Pimp Your Food kung saan lagi mong sinasabing, madali pa to sa easy. Diba? Hipokritong magnanakaw ng ideya. Gago. Matagal ka nang sinitad ni Looney dyan sa katangahan mo. Pero patuloy na nagbulag-bulagan to. Kakagamit lang ng chainsaw. Pero ba't di mo maputol yan dambuhalang trosong nakabara sa mga mata mo? Wala kang planong ayusin yan? Ako na mismo ang gagawa. Kaya yung bara sa mata mo magiging alanganin ng lagay. Gojo Satoru versus Cursed Spirit na si Hanami. Puwersahan ko yung bubunutin gamit ang aking mga kamay. Kaya ang tsansa mong masilayan ng kinabukasan ay kung magkakaroon ako ng awa. Sorry, nakalimutan ko na kasi kung paano maawa. Kaya ngayong gabi, ako ang inyong titingalain.
Dahil aking titiyakin na itong aking kalaban ay titibagin. O let's get one thing straight. Hindi tungkol sa ngipin mo yung punchline. Kaya tunog tit, tit, tit. Yun ay dahil iiwanan kitang flatline, bitch! Ayos. Parang mayroon ba silang tema dito, no? Parang kasi tumutukoy sa pagkababae yung mga yung mga bitawan nila eh. Maganda yung hormone, 'di ba? Double meaning, 'di ba? Kaya ayos. Tapos ano ba? May pulot. Gusto ko yung nag-video ng life lesson si Batang Rebelde yung about sa di mo nakikita yung troso mo sa mat. Pag tayo nagkakamali, 'di ba? Minsan ayaw nating aminin na nagkakamali tayo. Bagkos yung iba na hindi sila aminado sa pagkakamali nila. Naninisi pa sila, di ba? Naninisi sila sa ibang tao, which is gawain din naman nila, di ba? So basically, may hinaharangan mo ng troso yung mata mo para hindi mo makita yung pagkakamaling ginagawa mo. Tapos nagbe-blame ka ng ibang tao sa ginagawa nila. Kaya magandang magandang bitawan 'yon sa gitna. At ano ba? Yeah. Yun nga, mood swing, 'di ba? Kaya nga pagka may emotional bias si Madam, sabi ko na nga patawarin niyo na ako kasi mahirap talaga kontrol yung hormone ng babae. Sa totoo lang, mahirap maging babae. Ayun. Ayos naman. Maganda yung round 2 ni Batang Rebelde. Oy! Underrated. Tanginan to. Tuwang-tuwa pag tinatawag na underrated. Kinikilig pa. Magaling daw kasi pero unappreciated. Kaya naiinis siya. Paano ba naman kasi kada may battle, 30 days kung maganda? Tapos pag-upload ng video, marami pang views yung recipe ko ng tilapia. Underrated ba talaga? O sadyang sablay ka lang bumuo ng linya at konsepto? Hindi ka entertaining, yan ang katotohanan konkreto. Kung construction lang, mas nakakalibang papanoorin yung naghahalo ng simento. Ang hilig pa sa basketball, lampa naman pag sinalita na. Ba't ba hawak ko to? Lampa naman pag sinalita na, bawat word. Yung crowd, parang block ni Lebron kay Iguodala. Tamang board. Pero sa sobrang daming nagsasabing underrated ka, overrated ka na. Napakatagal mo lang nagpapabata eh. Constipated ka ba? Constipated ka ba? Pero isa daw siya sa mga veteranong consistent. Aba, dapat natin niyang i-cheers! Pambihira! Congrats! 13 years ka nang mahina! Paano mo na-maintain? Paano mo na-maintain? Oh! Gago! Yun na yung punchline kung di mo nabatid. Kasi yung choke ko parang karir mo ang tagal na sa mid. Shit. Pagandahan na ba talaga ng acting sa sa flip top? Mukhang hindi lang sila sumusulat, mukhang nagwo-workshop na rin sila. Judges, mas maganda yung fake choke ko sa kanya. Yo! Nakatatlo ng leap year, hanggang ngayon mid-tier. Hindi gumagaling. Yung prime ko nakalipas na, yung sayo hindi dumadating. Tangina, anong plano mo sa prime mo na hanggang ngayon, pristine condition, nakatago? Ibebenta mo kay Toyo. Hindi mo ako magugoyo. Marami ka lang nunal pero hindi ka batikan. Pangalan niya, Batang Rebelde. Ano nga ba dahilan? Sa kanya mismo nang galing. Tutol yung mga magulang niya sa rap, kaya siya nagrebelde. Grabe, galing. Eh, ba't sinabi mo kay Sinyo kung pag-rap lang atupagin niya, wala siyang mararating? So, dis ba yun o payo sa sarili? Kasi kung ngayon ko titignan, ikaw yung naiwan dyan at nanatili. Ngayon, di mo matanggap ang sinapit ng buhay mo. Rap kasi ng rap, di ka nakinig sa nanay mo.
Inuna kasi magmaktol. Alam nila sa pagrarap, di ka giginhawa. Kapakanan mo lang kanilang iniisip, bata, pero di mo yun naisip, bata kasi ikaw ay isip, bata! Ano ba kasi pinaglalaban mo? Yung mga reference mong ikaw lang nakakaalam? Para kunyari, malalim yung flex, tapos sisisihin yung audience kapag di nila na-gets? What the fuck? Tangina, ba't di mo gamitin yung crowd reaction pang critical damage? Pwede naman mag-bars gamit ang general knowledge. Di ba? O ito, general knowledge tayo ha. Isigaw nyo kapag alam nyo yung rhyme. Game? Magdasal ka man, di ka na masasalba ng saving grace. Bilang na mga araw ng week na to, parang 7 days. Di ba? Delivery mo, tinabunan. You can't speak louder. Mahina talaga pag nakalibing na 6 feet. Tangina, basic flow tumapos sa karir. Nitong pangpang sa high tide. Kaya ka magdi-disappear. Parang high. Maiksing setup pang knockdown. Walang effort. Parang shortcut sa pag-shutdown. Alt F4. Dapat kang sunugin, silaban, to the highest degree. This is how tip CD burn na parang MP. Tangina, nakita niyo yung pattern? Magkakasunod, walang tsamba, puro good points. Organized crime, parang mafia. Ngayon, alam mo na ang susunod na numerong tatama. Hindi ito wild bunch. Tawag ko sa linyang to, Saitama. Tapos ka sa one. This is, ganito mag-rhyme si Tipsy D. Ganito mag-rhyme si Tipsy D. Relasyon ka sa audience, intact. Higit pa to sa punchline. Ito ay audience impact. Siguro din na natin sasama yung haba ng niya ng overtime niya, halos kalahati nung round. I mean, kasi 4 minutes, 30. Ang haba, sobrang haba nung overtime. So, yun. Okay naman yung yung gimmick niya na nahinaan ako sa round 2 ni Tipsy, parang bigay. Kasi bukod sa basic, siya na nga mismo nagsabi bukod sa basic na ginamit niya, hindi solid. Nawala yung flow. Parang umikot na lang sa crowd. So, since basic, tapos, okay naman yung crowd engagement. Pero wag buong round. Bukod pa sa laki ng overtime. Ang hina nung round 2 niya. Walang tumatak sa akin maliban dun sa basic na crowd engagement. Pero ayos naman yun. Ayos yung gimmick na nag-choke. Tapos yung crowd engagement. Pero sana hindi lang umikot doon. Kasi round 2 na eh. Dapat the more na papalapit tayo sa round 3, the more na papalakas yung binibitawan natin at binibigay doon sa laban. Kasi maluwag eh. Masyadong maluwag yung round 2 niya. Ayos, lakas magbilang. Gago, di mo ba alam marami ng ligang nagsulputan dyan? Pero hanggang ngayon, tripta pa rin yung number 1. At masikat daw yung niluto niyang tilapia. Bitch, I don't care. Kaya mas marami yung views kasi yung mga battles ko, di mo sinishare. Tsaka speaking of tilapia, eto, naisip ko lang ngayon lang eh. Speaking of tilapia, di man lang babara sa lalamunan ko tong hinain yung quick dish. Paano di naman matinik yung binigay mong big fish? Oh, akala ko ba nakikinig? Di ba madali pa yun sa bugtong? O baka kailangan ko pang i-replay? Ang sabi ko, big fish, di matinik. Anong tawag doon? Word fillet. Ganyan ka, di ba? Kaka-wordplay, apektado na yung relasyon neto. Inutusan siya ng misis niyang gumawa ng sandwich. Alam niyo kung anong dinala niya? Mangkukulam sa disyerto. Yung misis mo kasi, bobo din eh, no?
Yung misis mo kasi, bobo din eh, no? Pumayag agad sa yung engagement. Di nag-isip, umoo agad, di na inalam what the engagement. Ganun siya mag-wordplay eh. Pero kaya ka lang naman niya pinatulan kasi fetish niya yung malalaking ngipin. Sobrang weird nung bitch. Shit. Gabi-gabi bago kayo magsiping, ikaw pa yung sinasabihing, "Oh, Tipsy, let me see those big tits." Pag-usapan naman natin yung kanyang 8 winning streak na ayaw niyang masapawan. Masyadong iniingatan. Kaya si Tarantado, namimili ng kalaban. Ano, hindi. Binigay sa'yo si M-Psych, tsaka si kung sino man yun. Pero nung BR na binigay, umuo ka kagad. Namimili ka ng kalaban, bistado ko na yung estilo mo, ungas. Isipin nyo, nag-6-0 si Sequence, pero wala siyang ginawa kahit 13-0 na si Tomas. Namimili ka ng kalaban. Kaya nung nakalaban mo si Looney, Batas at Balakid, mga MCing tinitingala mo, winakwak lang yung iyong leeg kasi sobra mong wakdi. Kung tutuusin, ang pinaka-achievement mo lang ay tinalo mo yung Sak Maestro na nagdadrama sa round 3. Tapos kumampi pa kay Sinyo, pero di pa rin nag-champion tong sinasamba yung top tier. Kung nasan ka ngayon, diyan ka lang din nakatayo for the last 5 years. Sumalungat pa sa Sequence, bumalik sa pagiging baguhan. You know what that means? Yung takbo ng karir mo, paikot-ikot lang para kang hamster na nasa rat wheel. At madulas daw tong hayop na to, kaya mahirap siyang masupil. Di daw kumakagat sa pain ng mga daga, pero ngayong gabi, ratatouille. Alam ko, dapat may letrang naka-silent, pero ako'y mala Doctor Strange, ibang klaseng bumali at bumigkas ng spell. Sinadya kong gawing ratatouille kasi ngayong gabi, ikaw ay lalapangin lalas pag inatlalasapin mo tong L. At nung battle niya kay Batas, binanggit ni Batas na pinapasabi daw ni Nela ang liit ng edits mo. Aminin mo, dahil lang sa isang linyang yon, naputol yung PC mo. Naapektuhan masyado. Talagang nanggigil siya. Kaya para di mapahiya, nagrebat na lang ng pakisabi kay Nela, malaki lang yung kiki niya. Yeah, oo nga. Wow! Kung totoo mang maliit yung edits mo o hindi, hindi ka na dapat nag-react doon, Tipsy. Para ipagtanggol yung minaliit niyang pag-aari, siniraan yung dating kasintahan at itinuring niyang enemy. Yan, ganyan yung mga lalaking may small dick energy. Pag di nakatuluyan, sisiraan. Di ka lang makamove on sa kanya kahit may asawa ka na. Kaya gumagamit ka ng time machine para bumalik at subukang ayusin yung nakaraan nyo. Kaso napunta ka sa isang bersyon kung saan meron kayong pagtatalo at aksidenteng bumangga yung kotseng sinasakyan nyo. Ngayon para kang si Ding Dong Dantes sa pelikulang Rewind kasi para mabuhay siya, buhay din ang kailangang ialay mo. Pero hindi mo ginawa, tinakbuhan mo yung obligasyon, kinain ka ng makasarili mong paraan, at kaya ka nandito ngayon kasi iniwan mo siya at hinayaang mamatay sa nakaraan. At para matakasan yung kinabukasan, ginawa niyang panakipbutas yung jowa niyang agad niyang pinakasalan. O, seryoso masyado. Tarantado, mga pelikula lang yon na ako ang nag-direct. Ang title nun, Tipsy D and the Time Machine of Regrets. Pero pansin nyo, round 1, ginamit ko yung energy ball. Round 2, chainsaw. Round 3, time machine. Mistulang si Android 17 at 18 ang kumatay sa'yo. Itong si Einstein naging Dr. Jero kasi mga sandatang nilikha mo din ang pumatay sa'yo. Lipanan, pahinga natin! Yo! Ang ganda nung storytelling ni ni Batang Rebelde, no. Isa sa magandang magandang setup yon, yung kuha mo yung crowd, kung ano yung napanood na nila, 'di ba? Kung ano yung familiar sila. Pero hindi masyadong basic, 'di ba? 'Di ba? So nakita niyo yung comparison nila dun sa ganong strategy. Doon nag-basic si Tipsy D, pero super basic. Eto, basic pero hindi masyadong basic. Alam mo yon na may diin, may feelings, may emotion, alam mo yon. Mararamdaman mo yung intensity ng mga linya. So, Maliit daw edits ko. Ang mahalaga, effective. Kaya nandito pa rin ako at nagfe-flex. 2 na anak ko sa misis ko, partida, 2 beses pa lang kami nagsisex.
Yo! Bago ko to Tangina, anong round na ba? Yo! Bago ko total round 3 na, last round na, may sasabihin lang ako. Ang dami ko kasing natatanggap na komento na kaya daw ako umalis kasi hindi maganda pamamalakad dito. Gago. Mga hindi ba kayo na-inform? Flip top ang dahilan kung bakit meron akong platform. Kaya pwede ba, wag niyo akong dinadamay sa mga chismis niyo sa liga. Mula nung ako'y rookie pa lang. Walang pangit na pinakita sa akin si Enigma, bukod kay Badang. At hindi ito usapin ng pera. Aba, malaki TF ko dito. Kaso di ko to ginawang trabaho. Ito'y libangan ko lang at aminado na wala ang hilig ko dito. Ganyan talaga pag tumatanda. Nagkakapamilya, naiiba ang sequel. Hanggang sa binulabog niyo ako ng tipsy di balikan na all God, tangina kasi nung GL. At lalong wala akong pake sa pustahan. Di ba na-raid nga ako sa pasugalan? Kaya kahit bias man lang judging, hindi pa rin ako kayang matibag. Ba't ako matatakot sa luto kung pwede ko namang i-body bag? Game? Yeah! Itong rebelde na NPA, mahilig daw sa NBA. Malas mo na tapat ka sa comeback. 2016 LBJ. Kung ikaw ay old god, ito ay sham god. Anong kahulugan? Ito'y crossover sa veterano kaya ka napag-iwanan. Pinagtatawanan, parang Shakti na fool. Punches ko, Draymond Green pag bumanat sa pool. Jordan Poole sa pool, in your face na ang suntok ng bar. Di pa rin madepensaan ng hook mala Abdul Jabbar. Kaya step back ka na sa battle rap. Matter of fact, take another step. Kasi wala ka namang bilang parang gather step. Pero mabibilang, nga ba to sa mga tinalo ko? Alam nyo na answer dyan. Mala Steph Curry, pagkatapos nitong 3 walk away, alam ko nang counted yan. Pero job's not done. Di ba mahal yung ticket? Sulitin natin. Shout out sa mga nagpakalat na scammer ako! Para lang mapansin. Pwes wala ako dito para mang-scam, nandito ako para mag-scheme. Pasensya na kung walang permit yung raffle live stream, pero buti na lang sa flip top, legal bumunot on screen. Lucky number 45. Ito si Sit, ito si Ali. Bang, bang! Uulan ng barang umaabot ng siyam-siyam. Hindi kawalan pag nawala kang ban-ban. Hindi maaalala parang mayor ng Bamban. Ganto ang tunay na kulay na lumaki sa farm. Rebelde ng sunscreen. Hindi takot mabilad, daig pa tamaraw. Kung naging palaka ka, ikaw lang kumukokak sa tag-araw. At wala akong pake kung ikaw nagpaumpisa ng Flick G bars. Eh ba't hindi sa'yo pinangalan? Dahil dyan, papasok ako sa inyong tahanan. Pagpasok ko, iiwanan kong bukas yung pintuan. Pagsigaw ng lalabas yung aircon ng nanay mo, kukwelyuhan ko at sasabing, edi habulin mo. Tapos ako'y magmamano sa iyong lola. Hahainan ko siya ng tinola na sa panabong ng tatay mo yari. Unang higop, las-las bunganga, di ko inalis yung tare. At yung pamangkin mo na toddler, bibigyan ko ng iPad, naka-play yung Battle Unifonger. Bibigyan ko rin ng dede para busog. Dinuraan ko yung gatas, puwera usog. At yung lolo mo na may asthma, hirap sa paghinga, kinulong ko sa aparador. Hanggang sa may narinig akong sumisigaw na galit, umuwi na pala yung tatay mong kargador. Sabi niya, hoy, ano ba kayo? Nasaan ba yung nanay nyo? Ba't nagpapasok kayo dito ng ex-con?
Kinuwelyuhan ko siya at sinabing wala, umalis. Hinabol yung aircon. Tangina ang gulo sa bahay nyo. Tangina ang gulo sa bahay nyo, ha. Pero speaking of, matagal man nawala, flip top pa rin ang tahanan ko. Maraming salamat sa muling pagtanggap. Itaas yung mga tagay nyo. Lift up again para sa number. Tapos na? Ano versikulo 12? Okay. Game. Ayos naman yung, yung setup ni Tipsy D sa 3. Feeling ko yung 3 yung pinakamalakas niya. Ganda ng storytelling niya, ng bahay. Talagang, ang ganda ng pagkakatahi niya ng story na. Tapos, kahit na nagdamay siya ng pamilya, sakto lang, hindi masakit, diba? Kumbaga, nakakatawa na in a sense na nangyayari rin naman talaga sa pamilya yon at very relatable yung aircon na lumalabas, 'di ba? Even kapag magbubukas ka ng ref, 'di ba? Lumalabas yung lamig, 'di ba? So sayang yung lamig, 'di ba? Kaya yeah. Ganda yun. Pero para sa akin, round 1 and round 2, Batang Rebelde, round 3, Tipsy. So, yun. Pero congratulations, non-tournament. At, yeah. Tingnan natin. Tipsy D versus Batang Rebelde. Mag-i-spam beses para sa kanilang pareho at para sa sarili nyo. Ang boto ng hurado, 5-0. Mag-iay para kay Tipsy D. Ayun. Congrats, no? Congratulations kasi siguro yung mapanood lang ulit si Tipsy D, na yun bonus na yun. Since non-tournament naman siya, na-hurt feelings. Pero, ang hatol ko kay Tipsy D ay guilty. Hindi ako sang-ayon. Kumbaga, ng very, very light. Kasi, feeling ko mas malakas yung 1 and 2 ni Batang Rebelde kay Tipsy D. Kasi naluwagan ako sa round 2 ni Tipsy D. Tapos, doon marami naman siyang magandang binigay. Pero, hindi ganong kasing galing nung mga dating Tipsy D. At, nire-respeto ko yung pagiging maturity niya. Yung, nag-matured siya somehow doon sa pananaw niya sa buhay. Like, syempre, nawala na yung alab niya sa gantong larangan. Kasi nga, nag-asawa na siya. 'Di ba? And then, mahirap talaga yung may pinoprotektahan ka na mahal sa buhay. Ganon. So, yun. May mga bagay na ginagawa ka nung single ka na free mo gawin, na wala kang iisipin na may masasaktan. Which is, sobrang iba yun kapag pamilyadong tao ka na, kapag may asawa ka na, syempre, gusto mong protektahan yung mga mahal sa buhay mo as much as possible. Ayaw mo silang masaktan. Sa paanong paraan, gagawin mo lahat para maprotektahan sila. At congratulations doon kay Tipsy D, sobrang nag-mature siya doon. Kaya, yung Batang Rebelde, congratulations, maganda yung pinakita mo, kuya, at maganda naman yung nilapag mo, at walang mga nabastos na, na mga, hindi siya masyadong bastusan, kaya, carry lang. At yun, congratulations, flip top. At sa susunod na video, kita-kits tayo sa Belta Balentong. Yun. Excited na ako manood ng mga rookie. Let's go! Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Magiging habit na to ni Madam. Yan pa. Yan. Subscribe na. Kita-kits tayo sa susunod na video. Ako pa rin ang nag-iisa. Nag-iisa? Hindi naman. Nag-iisa na naman. Oh, bakit ba? Game. Paalam. Kita-kits tayo. Yeah, let's go. Daming dada na naman. Diyos ko po. Ay, nako. Cut.